Good morning po mga ka-agri. Matagal-tagal na rin po nung hindi ko na ipakita sa inyo yung ating greenhouse na ginawa o yung ating punlaan. Medyo tagilid na nga siya mga ka-agri dahil sa ulan. Pero ganun pa man mga ka-agri, naging successful po yung ating greenhouse na to dahil ang dami po nating naitanim. At marami po tayong nabuhay na mga punla. So ayan po yung mga naitanim na natin. Meron na tayong talong, meron na tayong pipino. At dito po natin yan sinimulan mga ka-agri sa ating maliit na greenhouse. Ito po yung ating punlaan mga ka-agri. Ayan. Ang naiwan na lang po na tanim dito ngayon mga ka-agri ay papaya na lang at saka okra. Tapos ayan po, kahit sa simpleng ganitong setup lang mga ka-agri, pwede nyo na pong gawin dyan sa inyo. Ayan, ganyan lang po yung design. Effective naman po mga ka-agri yung ganitong design dahil kita nyo naman po yung mga tanim natin. Ito po yung okra natin. So ready na rin po yan sa paglilipat. Hindi lang natin pamaharap dahil nagbabalag tayo ngayon sa ating mga pipino, pero sa sunod po na araw itatanim na po natin yan. And then ito na po yung mga papaya natin mga ka-agri na pangalawang paraan natin ng pagpupunla ng papaya, yung binabad natin sa tubig ng overnight tapos nilagay natin sa basang damit tapos binalot natin, pinatagal natin doon ng 6 na araw. So ayan po yung nag-crack na po siya mga ka-green buto. Saka natin po tinanim dito sa seedling tray natin. Tapos ito naman po mga ka-agri yung 200 piraso na dinirect natin sa seedling bag. Ito na po yung mga nabuhay. Ayan, meron po, ito po yung iba maliliit pa, hindi po sila sabay-sabay. Ayan, siguro po sa 200 pieces na buto, medyo nasa 40% lang po yung nabuhay mga ka-agri, yung nagtuloy. So hindi maganda yung ganong paraan mga ka-agri na i-direct mo kagad sa seedling bag yung buto. Hindi siya maganda. So dahil ilan lang yung nabuhay sa akin, tapos may mga late pang tumubo. And then ito yung mga iba na hindi na nagtuloy mga ka-agri. Hindi ko alam kung talagang wala na yan, pero hinahayaan ko lang muna dyan mga ka-agri kasi baka mabuhay pa o hindi natin alam. And then ito po yung ating paraan ng pangalawang pagpupunla mga ka-agri. Ito po yung binabad ko sa maligamgam na tubig, tapos pinatagal ko ng 24 hours and then nilipat ko sa basang tela, tapos binalot ko ng plastic and then pinatagal natin doon ng 3 hanggang 6 na araw. Nung nakita nating nag-crack na yung buto mga ka-agri, nilagay na natin dito sa seedling tray. Ayan po. So ito wala talagang tanim to mga ka-agri. Wala talaga yan. Hanggang dito lang talaga yung natanim namin nakaraan. So kung mapapansin yung mga ka-agri, buhay po lahat, no? Halos hindi ko alam, parang may isa lang na hindi tumubo, no? Ito, yun lang. Pero the rest talagang nabuhay siya mga ka-agri. And then ito pa yung iba na nahuli. Yung hindi pa, ito kasi pag binalot nyo sa tela, may ilang piraso pa lang na unang mabibiyak. And then ipatagal nyo ulit ng ilang araw, may susunod na bibiyak. So ito na po ulit. Ayan. So hindi ko alam yung dito banda sa gitna kung magtuloy pa to. Pero mayroong mga lumalabas na pa ilan-ilan. Ayan.
Pero mas effective po mga ka-agri yung ganong paraan, no? Yung pangalawang paraan natin ng pagpupunla ng papaya. Yung binabad muna, tapos pinatagal sa damit na basa, and then pag nag-crack na ng ilang araw, ilipat na po sa ating seedling tray. Ayan po, ito naman po yung ating 1-month-old na Red Royal na papaya. So ang gaganda tignan mga ka-agri, oh. Ayan, talagang ito mga ka-agri, ready for transplanting na to. Pwede na tong ilipat sa taniman. Pero hindi pa natin nare-ready. Siguro patatagalin ko pa siya dito ng mga 5 araw o 10 araw bago natin ilipat. So gusto ko kasi medyo malaki-laki na sila mga ka-agri para hindi na ganun kaselan. So ayan po ang update dito sa ating papaya project. Tawagin natin papaya project. So ayan po. At ito rin po yung update natin sa ating gawang greenhouse o nursery o punlaan po. Ayan po ang ating simpleng design para dyan tayo magpunla. Diba? Napaka-effective po. Ito nyo naman, nagbunga rin po lahat ng ating mga ipinunla. Nabuhay lahat. So ayan lang po, simple lang mga ka-agri. UV plastic sa taas. Tapos mga kawayan lang po yung pinusti natin. Yung sinahig natin mga ka-agri, buho po yan, buho. So yan. Yan lang po mga ka-agri. Maraming po salamat sa inyong pagsubaybay, sa suporta. Happy farming po mga ka-agri. Maraming salamat po.